Ito yung 10 best entry level na pwedeng mabili this coming 11 at 12 na sales. Yung mga presyo nito naglalaro sa 13,000 pababa at nalungkat ko na yung mga legit link at murang link para hindi kayo maligaw at may scam. So lahat ng link na ibibigay ko sa inyo nasa description box lang po. At ang pang 10, ang Tecno Slim. Mag-sale to ng 9,499 at sa presyong yan magkakaroon tayo ng magandang build quality na mukha siyang iPhone Air. Manipis lang to at meron tayong curved AMOLED display na naka 144Hz na refresh rate. Nung ni-review ko to, napakaganda ng mga features na in-offer nito, like yung pipili ka ng charging speed mo para hindi siya maginit, at marami ring mga features na nagbigay na rin ako ng mga tips and tricks dun sa full review. At sa nipis niya, hindi naman na-compromise yung battery dahil meron tayong 5,160 mAh capacity ng battery. Okay din yung mga photos na nakuha ko dito at meron siyang 2K at 30fps pagdating sa front facing camera at back camera. Naka MediaTek Helio G200 to na palag sa Mobile Legends Honor of Kings at pwede rin naman sa Call of Duty Mobile. So highly recommended ko sa inyo ang pang 10 natin ng Tecno Slim. Pero kung ayaw mo naman ng manipis na phone, mas recommended ko sa inyo ang pang 9 ng Tecno Pava 7. Maganda rin yung itsura to at same lang naman yung performance ng G200 sa G100. So naka MediaTek Helio G100 tayo dito na palag din sa Mobile Legends sa Honor of Kings at kahit PUBG Mobile o Call of Duty Mobile. Kahit naman na yung mga games na hindi naman in demand yung graphics, kayang-kaya to. At yung presyo nito pagdating sa 11/11 sales nasa 8,199 lang. So yung mga presyong binanggit ko minsan nag-iiba o bumaba yung mga presyo niyan. Depende sa seller talaga. Meron naman kayong makukuha voucher dyan tsaka may lesson pen sa mga voucher na makukuha nyo. So meron din tong AMOLED display with 120Hz na refresh rate at malaki din yung battery nito na nasa 7,000 mAh capacity ng battery. Grabing sulit yan para sa isang 8,000 na presyo. So highly recommended ko sa inyo ang pang-siyam natin ng Tecno Pava 7. Pero kung ayaw nyo naman ng itsura ng Tecno Pava 7 at gusto nyo mala Samsung yung itsura at same din yung performance ito, ito yung pang-8 natin ng Infinix Hot 60 Pro. Naka Helio G200 to AMOLED display with 144Hz na refresh rate. Yun nga lang, hindi tayo 7,000 dito. 5,160 mAh capacity ng battery. Pero same lang naman yung performance ito sa Pava 7. Pero yung presyo nito kapag nag-sale nasa 7,500 lang. So i-check nyo yung link sa comment section at maglalagay rin ako dito sa description box. So highly recommended ko sa inyo ang Infinix Hot 60 Pro. Pero ang pang-7 natin, grabing sulit din ng Infinix Note 50 Pro. Sa halagang 9,000 pesos kapag nag-sale to sa 11/11, makakuha tayo ng build quality na naka-metal frame. Naka-AMOLED display din siya with 144Hz na refresh rate at meron tong 45 watts na charging at meron din siyang wireless charging. At naka-Helio G100 din siya pero yung speaker nito naka-JBL na. So kung palupitan ng specs at build quality sa ganyang presyo, sulit na tong Infinix Note 50 Pro. At ito talaga yung kamukha ng flagship ni Samsung, ang pang-anim natin na Itel 26 Ultra. Nasa 9,000 pesos lang to ngayon pero sana bumaba pa yung presyo sa 11/11. Pero naka-curved AMOLED display tayo with 144Hz na refresh rate at yung battery nasa 6,000 mAh capacity na. Maganda rin yung protection nito na nasa display dahil naka-Corning Gorilla Glass 7i at pwede ito sa mga rider natin dahil meron siyang 4,500 nits brightness. Then pwede rin maglaro dito ng Mobile Legends Honor of Kings, kayang-kaya naman ng chipset niya. So highly recommended ko sa inyo ang Itel S26 Ultra. Dito naman tayo sa pang-5, ang Pava Curve. Mas malakas yung chipset nito compare sa mga G200 at G100 kasi naka MediaTek Dimensity 7300 to at napaka-forma rin ng design. Naka-curved AMOLED display din siya with 144Hz na refresh rate at yung presyo nito nasa 11,429 kapag nag-sale. Meron tayong 5,500 mAh capacity ng battery at okay din yung camera. So ito yung pang-5 natin ng Tecno Pava Curve. Pero kung gusto niyo man ng mura at magandang performance at sawang-sawa na kayo sa mga Infinix sa Tecno, highly recommended ko sa inyo ang pang-4 natin ng Poco M7 Pro. Naka HyperOS 2.0 na rin to, smooth tong gamitin at naka MediaTek Dimensity 7025 at meron din tong AMOLED display with 120Hz na refresh rate at yung presyo lang nito nasa 9,499. Hindi siya naka-curved AMOLED display, flat lang tayo dito. Minsan kasi yung mga curve hirap talagang maglagay ng mga tempered glass. Pero dito sa phone na to madali lang. So highly recommended ko sa inyo ang Poco M7 Pro. Pero kung gusto niyo naman ng shooting games at need nyo ng gaming trigger, highly recommended ko sa inyo ang Infinix GT30 na nasa pangatlong slot natin. Kung mag-sale to ng 10,000, pwede to. Kung nasa 12K, wag yung bilhin. Abang-abang na lang tayo sa ibang phone. Parang nung tinignan ko nasa 12K siya, hindi siya ganun kasulit talaga. Mas sulit pa yung Pro version. Actually, kung makakahanap kayo ng mga worth it sa presyo na nabanggit ko o na-miss ko yung mga ibang presyo o magkalapit lang, pwede naman kayo mag-comment dyan kung anong gusto nyong bilhin at pwede ko kayong tulungan sa mga specs na ibibigay nyo sa akin. So kung naguguluhan kayo, mag-comment lang kayo. At balik tayo sa Infinix G30. Kapag nasa 10,000 lang to pwede na to kasi meron tayong trigger button tapos naka-AMOLED display with 144Hz na refresh rate at halos na mga Infinix tsaka Tecno meron ding bypass charging pagdating sa gaming. Pero sana
na magmura talaga to. At highly recommended ko sa inyo kapag nagmura ng 10k ang Infinix GT30. Pero kung gusto nyo ng malakas at sulit sa camera, ito yung pangalawa natin ng Tecno Camon 40 Pro. Nasa 12,799 to ngayon sales at naka-curve AMOLED display with 144Hz na refresh rate. At ang pinaka-nagustuhan ko dito yung sensor niya. Naka Sony IMX SLYT 700 na sensor. Meron din tong IP68, IP69 rating at maganda yung camera nito na palag din sa gaming. At yung chipset nito naka MediaTek Dimensity 7300. So hindi tayo naka Helio chipset dito. At alam nyo na kapag Pro tsaka Camon series, okay na okay talaga yun sa camera. Solid talaga. So highly recommended ko sa inyo ang Tecno Camon 40 Pro. So bago tayo magtungo sa number 1, meron tayong ongoing na giveaway Ang manalo merong 1,000 plus phone cooler. Then sa pangalawang winner naman meron tayong 500 plus phone cooler. At 200 naman sa pangatlo na meron din phone cooler. So hindi kayo talo sa giveaway na to sin talagang marami tayong pipiliin. Basta't mag-comment lang kayo kung ano yung best mid-range phone na parting sa video natin. Actually nandun na yung mechanics, basahin nyo na lang. Ilalagay ko na lang sa comment section o doon sa link dyan. At manghula lang kayo doon kahit anong hulaan nyo tapos share nyo yung video na yon. Well anyway, special mention ko rin ang Tecno Spark Go 2 na magandang specs sa ganitong presyo. Napakamura niya na nasa 3,500 pero sana magmura pa to ng mga 2,500 kapag nag-sale. So palag na palag tong phone na to at maganda yung specs niya sa ganitong presyo, ang Tecno Spark Go 2. Pero ang pinaka number 1 natin talaga nasa 12,000 lang to. Ito yung CMF Phone 2 Pro. Ito, malamid range at grabe yung camera. Wala ka nang hahanapin sa phone na to. Kung ganito yung budget mo na nasa 12k, mas okay mong kunin to kasi maganda yung operating system at maganda yung camera. Okay na okay din yung selfie nito. At yung pinaka nagustuhan ko, meron siyang 4K at 30fps na stable kapag naglalakad tayo. So okay na okay talaga yung image pricing nito at okay din yung color pagdating sa video. At mga gamit natin to talaga pang vlog. Napakamura niyan para sa isang 12,000 na phone. Then naka MediaTek Dimensity 7300 din to at palag na palag din sa mga games ng Call of Duty Mobile, Honor of Kings at kahit ano pang mga games basta hindi heavy graphical, kayang-kaya sa phone na to. Pero grabe talaga OS nito. Kapag merong mga bugs dyan, talaga nagbibigay sila ng magandang updates. At ibang feeling talaga kapag ganito yung OS mo. Parang hindi siya entry level, papunta na siya sa mid-range. At sobrang highly recommended ko talaga, lalong-lalo na yung operating system at camera nito. So ito yung number 1 natin, ang CMF Phone 2 Pro. So ulitin ko yung giveaway natin, mag-comment lang kayo at share nyo yung video na yun. At syempre dapat nakasubscribe kayo. At pagkatapos nun, this month meron tayong parating na napakagandang giveaway. Magpapag-giveaway tayo ng phone. At yung phone na yan nasa 23 to 25,000. So pamimigay lang natin sa channel natin. This month na po yan. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa magandang unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. Kiss